Hey everyone! Naghahanap ka ba ng podcast na mapapakinggan or mapapanood? Wherein you can gain knowledge? Well, you're in luck today because I got you covered. You are now listening or watching Stats Podcast, a show wherein we discuss a topic that is related to statics. So for today's episode, we will talk about trusses. But first, let me introduce myself. I'm Maria Suzette Makabuhay, a member of Stod's podcast. So, but I have to remind you that I will not be the one who will discuss it. So what are we waiting for? Let me introduce to you to the other members of Stod's podcast. Hello everyone! Welcome back to the Stats Podcast. And we are the ARC23 and we will be discussing all about... Ano nga ba pag-uusapan? Akala ko ba mag-uusap tayo tungkol sa trusses? Trusses? May idea ba kayo kung ano yung trusses? Ang idea kasi sa mga truss, ito yung mga ginagamit natin sa pag-support ng mga roofs natin sa mga buildings or sa mga bahay. So, Tama ka dyan. Napakahalaga ng truss. Alam nyo ba na nasa... Kahit saan kayo pumunta, bridges, sa lahat ng structures, kahit sa mga roofs, gamit na gamit ang truss. So, kung gamit na gamit ang truss sa mga bridges, so, meron ba kayong idea kung ano yung pinaka-strongest na shape? ano po yung strongest? Ano nga ba ang strongest na shape? May square ball. Circle? May trivia ako dyan. Oh, ano yun? Ang trivia ko dyan, ang strongest shape ng truss is triangle. Bakit? Bakit? Kasi meron siyang likas na katatagan. Wow, katatagan. Ang galing. Lalim naman ng... Lalim naman ng... Ano mo? Ng terminology mo? Teka nga. Ina-try kong pag-connectahin yung mga sinasabi natin truss at yung strongest shape. Okay? I will try to draw a sample of rigid truss. Kasi rigid na naman talaga yung truss, di ba? Oo, totoo. Siya. Tama. So, go ahead. Okay. So, bago siya, may tanong pa ako. Wait Ayaw lang. sagutin? Mamaya ka na. Magtatanong nga ako eh. Di pa ako tapos. Kasi bukod siya sa likas na may katatagan, ang kadahilanan niya ay meron siyang epektibong pag-distribute ng mga bigat. Kaya nga- triangle. Oo. Okay. Mas madali niya mahawakan yung Bukod mga sa roofs. triangle, may iba ba bang shapes or ibang design yung mga trusses? Actually, meron pa. Ano? Meron Circle? tayong- Square? Hindi. Ito yung mga tinatawag natin nga. Merong bridge or ginagamit tayo sa mga bridge na trusses kagaya ng fink truss, which is usually ginagamit sa mga residential. Oo. Meron din tayong isa sa mga ginagamit din talaga is yung Pratt and Howe trusses, usually sa mga bridge, yung mga roofings. So, additionally, meron din tinatawag na the planar, tsaka yung space truss. So sa planar naman, ito yung two-dimensional truss na usually ginagamit din sa residential. Ang exact na itsura nun, kagaya nun, nasa board. Yan is a planar truss. So sa space truss naman, it is three-dimensional. So mas marami siya. Kumbaga, parang planar siya, pero mas madami siyang triangles. So usually ginagamit ito sa mga malaking roof or complicated roof designs. Oo, so madami palang different design ng trusses. So, paano yun? Kung maaari magsasolve ako, pag tinanong ako ng from ko, tapos hindi ko alam kung anong sasabihin ko o isasagot ko, pwede mo ba ako turuan since nag-drawing ka na din naman? Solving ba? Yeah. Ako bahala sa'yo. Teka. Nalala ko yung ano mo kanina. Yung trivia mo kanina na yung triangle yung strongest. Kung mapapansin natin yung structure ng truss, puro nga siya triangle. Consistent na talaga siya ng triangles. Galing mo ngayon. Siyempre, partner. Uy! Uy!
ako, tapos wala akong nasagot ako. Una kasi, hahanapin mo yung moment, di ba? Summation ng moment. At, kunwari, ito yung A. Saan point A natin? Ang point A natin dito. Sa pinaka-left side. Ayan. So, hahanapin ngayon natin yung moment dyan. So, paano siya iikot? Iikot siya. Clockwise? Yeah, iikot siya ng clockwise. So, ang clockwise natin ay positive. Right? Ganun ang ikot niya. And ang ano naman, ang counterclockwise naman ay negative. So, ano nga pong value natin? So, input muna tayo ng value. That's 20 multiplied by 6 minus 8 and yung resultant from E. Saan nga ba yung resultant from E natin? Andito yun. Sa pinaka-right naman. Ito yung E natin. C, or A, B, C, D, and E. So, equate natin lahat yan sa 0. So, ngayon, since na-input natin lahat ng value, ang moment natin ngayon is sa point E naman ay positive. So, para makuha to, gagamit tayo ngayon na method of joints. So, ano nga ba yung method of joints? So, ano nga ba ang method of joints? Ang method of joints is a process na ginagamit para mag-solve ng unknown forces na nag-act dun sa members ng truss. So, yung method centers sa joints or connection points between the members, yun yung usually fastest and easiest way to solve for all the unknown forces sa truss structure. Ay guys, alam niyo ba, habang ginagawa niyo yung method of joints, ito yung yung explanation ko sa trivia. Itong nakikita ng triangle, ano siya, yung mga force na dinidistribute niya is na ito yung dalawang sumasalo, and then yung base na yung nagiging supporter nila. Kaya doon pumapasok yung pagiging ano niya, yung pagiging sinasabi ni Res na rigid of structure, which is hindi siya yung yung katulad ng ibang shape na pwedeng mabago, kasi siya mababago lang siya kapag binago mo yung physical shape niya. So, it makes sense kaya ang strongest shape is triangle. Then, totoo nga na mukha talaga siyang bridge. So, here's how to compute one of the joints. Bali, if you tried to compute it, may 2 squared plus 3 squared. So, 4 plus 9 equals 13. So, magiging square root of 13 siya. So, yung video naman na naka-show right now, kinocompute na natin yung joints. So, summation of FG equals to 0. Pag pataas, positive, then pag pababa, negative. So, nakuha na natin yung resultant earlier, 21.25 minus AB times 3 over square root of 13 equals to 0. Tapos, substitute ulit. And AB equals 21.25 times square root of 13 over 2. So, yung outcome nun is 25.54 kilonewtons, which is the compression siya. Since we got the AB earlier, nasa joint A pa rin tayo. So, this time we're going to do AD na. So, since nakuha na natin yung AB earlier, ganun na ulit simplify. Summation of FH equals to 0. Pag pa kaliwa, negative. Pag pa kanan, positive. So, AD minus 10 tapos minus AB times 2 over square root of 13 equals to 0. Tapos, simplify lang. AD equals 10 plus yung nakuha natin kanina, which is yung 25.54. Tapos, times 2 over square root of 13. So, i-calculate nyo lang yun. Then, nakuha is 24.17 kilonewton. So, guys, that's the end of the podcast. Thank you for listening, and we hope that you learned something. Thank you, and bye.
ako Bakit yung triangle? Kasi nga, hindi ko alam. Sabi mo alam ko eh.